Tayo po ay start na. Tayo po ay manalangin po muna sa oras pong ito. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras pong ito. Salamat sa mga testimonies. Salamat sa mga narinig po namin, Panginoon. Pagpapakita na yung katapatan sa buhay po ng bawat isa na araw ng iyong pag-iingat at paggabay at higit sa lahat handang abutin ang lahat, Panginoon. At sa oras mong ito, Lord, kami ay mag-aaral ng iyong salita at tanging kayo po ang siyang makita namin every time na kami ay magkakaroon po ng pag-aaral ng salita. Ang maging sentro lagi ng aming pong mensahe, walang iba kundi kayo lamang dahil ang Biblia po ay kwento ng Panginoong Kristo na siyang nagplanong tumubos at tinubos po ang sangkatauhan. Kaya sa oras pong ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan hanggang sa matapos po ang gabi pong ito, Panginoon, ang pag-aaral po namin ay kapulutan po namin ng katotohanan at of course, Lord God, ay kalaguan, Panginoon, sa pag-unawa sa iyong salita. Kaya salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Samahan niyo po ako, no? Very familiar po sa atin itong chapter po ito, no? Yung aklat po ng Psalm 23. Aklat po ng awit, talatang chapter 23, no? Ito yung 1 to 6. So ito po ay isinulat, no, na isulat po itong awit ni David nung siya po ay nasa sitwasyon po siya ng panganib at pag-uusig at responsibilidad bilang pastol at hinaharap na hari. No, kasi sa time po na to, ito yung parang inuusig na siya, nasa panahon po siya ng pagtakas, pagtakbo. Kaya ang awit 23 ay pagsalin po ng kanyang karanasan bilang isang poetic at spiritual pong panalangin na nagpapakita ng katiyakan sa presensya, proteksyon at gabay ng Diyos kahit sa mga pinakamadilim na sitwasyon. Pero higit doon, no, bukod po doon sa kanyang karanasan, meron pong prophetic gesture o prophetic message itong Psalm 23 na yun po yung ating pong titignan ngayong gabi. Sabi pong gano'n, Psalm 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan. Ipinahihigaan niya ako sa lunti ang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig o batisan. Pinapanumbalik niya ang aking buhay. Pinapatnubayan niya ako sa mga wastong daan alang-alang sa kanyang pangalan. Na kahit na lumakad ako sa libis ng pinakamadilim na anino, hindi ako matatakot sa anumang kapahamakan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay nagbibigay sa akin ng aliw. Inihahanda mo ang isang mesa para sa akin sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Sa verse 6, tunay na kabutihan at tapat na pag-ibig ang susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At mananahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So, yun po, no? Gaya na nabanggit natin kanina, nasa sitwasyon po si David ng pag-uusig, pagtakbo, pagtakas, nasa kadiliman. At kanya ito po ay kanyang isulat, itong awit po na to. But, gaya na sinabi ko kanina, hindi lang to basta tula o awit na kanya pong inihayag. Ito po ay, ang awit, Psalms 23 po ay higit po sa tula, no, na parang ma-comfort si David, but ito ay isang prophetic window na patungo po sa parating pong Mesiyas. Natitignan po natin sa Psalm 23 yung Messiah, no, na si Jesus sa bawat talata po na to. Dahil ang Biblia po ay walang pinakikita po niyan kundi ang Panginoong Kristo lamang. So hindi lamang sinasalaysay ni David yung kanya pong personal na kanya pong karanasan bilang pastol, kundi ipinahayag niya po na-advance niya o pauna
yung pagkakakilanlan, po, yung kung sino yung Messiah, kung ano mission ng Messiah, at ano magiging ministeryo ng isang darating bilang isang tunay na pastol ng bayan ng Diyos. Kaya bawat imahe po doon sa awit, no, na ito ay nagpapakita po ng isang dimension ng pagkatao po ng Mesias bago pa dumating si Jesus, yung katauhan ni Jesus sa daigdig. No? Doon po, no, sa Mesias ay ipinakita na rin. Kapag binasa natin ang awit po doon sa lens na nagbubukas doon sa plano ng Diyos, nadidiscover po natin na inaawit ni David ang tungkol sa isang higit na dakila kaysa sa kanya. Inaawit niya ang tungkol sa pastol na magiging hari. Ito po'y awit yung kanya pong mga sulat. At hari na magiging tagapagligtas po ng mundo. So, yun po yung ating tignan, no, ngayong gabi pong ito. At makita po natin yung Jesus na tagapagligtas. First thing is, sabi nga sa verse, no, the Lord is my shepherd. Na Messiah po bilang isang shepherd king. Nang idiniklara po ni David, nung diniklara niya po ito, nang sabi niya gano'n, ang Panginoon ang aking pastol. Gumamit po siya ng isang imahe o image na ito po ay kalaunan ay iuugnay ng Israel sa Messiah. Sa lumang tipan po, paulit-ulit na tinatawag ang Diyos bilang pastol ng Israel. No, sa lumang tipan. At si David po mismo ay kilalang pastol, hari ng bansa. Ngunit si David ay kanya pong lumilingon si David. Hindi po sa sarili niyang leadership, kundi ang binabanggit niya po ay isang mas higit kaysa kanya. Na siyang nagpapakita po ng yung perfectong pag-shepherd o pagpapastol. At natupad ito nung sabihin po ni Jesus mismo. Siya mismo ang nagsabi sa John 10:11. Sabi niya, ako ang mabuting pastol. So kinonfirm po ng talata po ng Book of 1 ng John itong mga awit po ni David. So, bakit kailangang i-confirm? Po, kasi sa Old Testament madalas yung mga bagay na ginagamit at sinasabi ni Jesus ay kino-confirm niya kung anong meron pong nababanggit sa Old Covenant, sa Lumang Tipan. At ito po ay parang palaisipan sa mga tagapakinig niya dahil bakit wala pa yung katauhan ni Jesus that time, no? Papaano niya nababanggit yon? So doon po pumapasok yung siya ay bago sa simula pa lang naroon na ang ating Panginoon. Sabi niya sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Ito po ay direktang inuugnay ng Panginoong Kristo ang kanyang sarili doon sa awit na binanggit po doon sa Psalms 23. No, hindi po ipinagmamalaki ni David ang kanya pong kakayahang sumunod. Po, itinuturo niya ang Messiah na siya yung Messiah po ang siyang humahabol, ang magpoprotekta at mag-iingat kanino po sa kanya pong mga anak at tao. So dito pa lang po sa unang talata, no, inilatag na ni David yung tema na ang Mesias mismo ang nagpapastol sa buhay po ng mga tao. So doon pa lang po sa unang talata, inilatag na po ni David yung tema na yon na ang Mesias mismo ang nagpapastol sa buhay. Siya ang shepherd po natin, ang ating pong Panginoon. No, si David na isang pastol, pero tinawag niya ang Diyos na pastol niya. No, isa siyang hari na tumatawag sa mas dakilang hari. Parang sinasabi niya na may mas darating na mas mahusay magpastol kaysa sa akin. Kasi po si David ay kilalang mahusay pong pastol. Pero yung pagkaka-address niya po na sinasabi niya, tinawag niya ang Diyos
ang aking pastol, na parang pinakikita niya kung ako ay mabuti, pero merong mas mabuting pastol kaysa sa akin. Kung ako ay isang hari, merong isang dakilang hari kaysa sa akin. Kaya tayo, no, ang buhay po natin bilang nasa Panginoon, no, tayo po ay nabubuhay sa ilalim po ng pagpapastol po ng ating Panginoon. Hindi ka naglalakad ng mag-isa. No, tayo po ay inaanyahan, maaari tayong magpahinga doon saan? Doon sa leadership ng ating Messiah. Na siyang meron tayong relasyon sa bawat pasya natin. Na siyang tumawag po sa atin, maging sa ating pong kinabukasan, ano po, ay patuloy po tayo magtiwala na meron pong tayong pastol na tagapanguna sa ating pong buhay. So yun po yung first na binanggit po doon, the Lord is my shepherd. Ang ating pong Messiah is the shepherd king. No? At kinonfirm po ni Jesus yon sa John 10:11. At sumunod po ang binanggit, idinugtong ni David, ang sabi ganon, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Hindi bilang pagpapahayag po na si David ay merong disiplina, kundi ito po ay pagpapakita ng prophetic about doon sa sufficiency ng Messiah. No, si David, no, sabi niya, yung sinabing I shall not want, hindi niya sinasabi yun dahil meron siyang disiplina sa sarili niya, kaya hindi siya nagkukulang. Yung bagay pong binabanggit niya po yan, it's a prophetic, no, na kung saan pinatutungkol po doon sa sufficiency ng Messiah. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoon, siya po ang tutugon sa bawat pangangailangan, higit sa lahat, espiritual. Kaya bawat tanong ng puso at bawat inihingi ng Diyos, ipinahiwatig po dito na kapag ang pastol o ang hari ang nagdadala ng responsibilidad, walang kulang na hindi niya tinutugunan. So yun po yun, yung sinasabi ni David that I shall not want. Ng ating pong Panginoong Kristo, hindi tayo pinagkukulang. Walang kulang na hindi niya tinutugunan. So tinupad po ni Jesus itong mga sinasabi ni David, no? Nang banggitin po ni Jesus, ano pong sabi ni Jesus? Ako ang tinapay ng buhay. No po, yun sabi ni Jesus, no? I am the bread of life, no? Ibig sabihin, kailanman hindi na muling magugutom. No, sa Messiah po, ang pagiging buo po natin ay hindi galing sa atin. No? Kaya hindi nagkukulang, hindi galing sa iyo. Even sa spiritual na pangailangan natin, hindi dahil sa atin. Ito ay kondisyon na dulot ng kanya pong pangunguna sa buhay po natin. Na pinuproklama ni David na ang darating na pastol ang magiging sapat para sa bawat henerasyon na darating. So yun po, I shall not want. No? Hindi tayo naging kompleto, hindi sa pamamagitan ng tagumpay natin. Naging buo tayo, hindi tayo nagkukulang dahil sa kaugnayan natin doon sa pastol. Siya ang ating pong pastol na tagapanguna. Kaya wag natin pong sukatin yung buhay po natin batay kung saan yung wala ka. No, madalas gano'n, no? Kung ano yung wala sa'yo, yun yung tinitingnan mo. Mas tignan po natin, sukatin po natin yung buhay natin doon sa batay na kung saan, sino ba yung nangunguna sa buhay po natin. At kapag nakilala natin na lubos ang Panginoon, tayo po'y lumalago. No po, ang yung contentment natin, at kapag lumipat po ito dun sa focus mo mula sa pangangailangan, papunta dun sa pastol na umaagapay sa iyo, mas ma-appreciate mo ngayon. Hindi ma-appreciate mo ngayon yung pangunguna ng Panginoong Kristo sa ating buhay kapag naunawaan po natin na ang Panginoon hindi ka pagkukulangin kailanman. Madalas kasi hinahanap natin yung bagay na wala sa atin kaysa sa bagay o dun sa presensyang kasama natin. Masigit po yung kasama natin ng Panginoon.
at hindi tayo pagkukulangin. Madalas siguro yung mga bagay na wala sa atin, hindi naman natin talaga kailangan. Pero yung kailangan natin ay hindi pa pwedeng hindi ibigay ng Panginoon. Dahil hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. And sumunod po, sabi nga, He makes me lie down in green pastures. Pinakikita po na ang Mesias po ang nagbibigay po ng yung supernatural rest. Sabi ganon, ang paglalarawan po ng paghiga doon sa luntiang pastulan, it is a prophetic image ng kapahingahang ibibigay ni Jesus sa bayan ng Diyos. Ang tupa po ay hindi humihiga hanggat hindi ito nararamdaman niyang ligtas siya. Ang tupa ay hindi humihiga kapag hindi po niya nararamdamang busog siya. Ang tupa po ay hindi po humihiga kapag hindi po niya nararamdamang panatag siya. Ang tupa po ay humihiga pag nararamdaman niyang ligtas siya, busog siya at panatag siya. Kaya humihiga po yung tupa. At itinuturo ni David po ang isang magbibigay po ng ganitong kondisyon sa kaluluwa po natin, sa buhay ng tao. Kaya si Jesus, maalala natin ang aniyahan ni Jesus sa mga napapagod. No? Ang mga napapagod, lumapit kayo sa akin. Pagod kayo sa ritual, pagod kayo sa batas, pagod kayo sa tradisyon, pagod kayo ng pagsisikap sa sarili nyo, magpahinga kayo sa akin. So yung binanggit niya po yun ay katuparan ng propesya na kung saan binabanggit po doon that He makes me lie down in green pastures, na ang kapahingahan po natin ay ang Panginoon. No, hindi po yung batas ang magiging kapahingahan po natin. Ang kapahingahan po natin ay bunga ito ng pagiging isa natin doon sa shepherd. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At doon po nakita po ni David na ang totoong kapahingahan ay hindi galing po sa ritual, hindi galing sa law, hindi sa pagsusumikap, kundi sa presensya ng pastol. Kaya nga binanggit po ko kanina, no, ang isang tupa ay hindi po siya magpapahinga o hihiga kapag hindi niya alam na ligtas siya. Kapag hindi siya busog o panatag. Kaya po yun ay pagpapakita, no, na tayo po ngayon na kay Kristo, na tumanggap sa Panginoong Kristo, ay meron na po tayong kapahingahan na inaalok sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, no, hindi na ho tayo gumagalaw, hindi na tayo gumagawa dahil kailangan gawin para maging close tayo sa Lord. Hindi tayo gumagawa para mas maging okay tayo sa Panginoon. So doon tayo inalis ng Lord. At binigyan tayo ng kapahingahan sa ganung nakakapagod na sitwasyon, lalo na ho sa mga Jews. Kasi David po, nakita niya po yung totoong kapahingahan. Hindi po magiging bunga ng tinatawag pong batas o kaya pagsisikap, kundi po sa presensya po ng pastor. Si Kristo lang po magbibigay po sa atin ng kapahingahan. Kaya ang tunay pong pahinga, hindi ito yung wala kang ginagawa, kawalan ng trabaho, kundi ito yung presensya ng pastor. Ibig sabihin, presensya po ng shepherd, na tayo po ay nagkaroon po ng mga bagay na meron tayo sa buhay because of the presence of our shepherd. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Kristo. No, sa halip po na parang pilitin natin na pakalmahin yung sarili natin, magpahinga ka sandali, kilalanin natin yung ating pastor. At ang kapayapaan po ay hindi po nililika, ito po hindi ginagawa yung kapayapaan, ito po yung kapahingahan, tinatanggap po natin ito. So yun po na yung bagay na He makes me lie down in green pastures, na kinonfirm ni Jesus, na sabi niya gano'n, na sino mang nabibigatan, ay pasanin ng aking pamatok at siya'y pagpapahingahin ko. Ang kapahingahan po ay manggagaling po sa Panginoon. Kapahingahan saan? Kapahingahan sa mga bagay na kung saan pagsusumikap na parang akala natin sa mga bagay na ginagawa natin ay doon tayo magiging mas okay sa Panginoon. Hindi po, no?
Yung kapahingahan po ay hindi ito ginawa ng tao, kundi tinanggap natin galing sa Diyos. Siya ang gumawa po para sa atin, at yung bagay na ginawa po niya ay inaalok po ngayon sa atin. Nang sa gayon po tayo ay magkaroon po ng kaligtasan, hindi bagay doon saan sa bagay na ginawa natin, kundi saan? Sa ginawa po ng Panginoon. And next po, sabi ko, He leads me beside still waters. No? Dinadala ako sa batisan, no? Sa payapang batisan. Kaya yung tahimik pong tubig, ito po ay pagpapakita ng prophetic sign sa kapayapaang ilalagay ni Jesus sa loob po ng mga mananampalataya. Yung peace. Hindi ito yung kapayapaang galing sa sitwasyon, kundi mismong yung yung person na meron po tayo ngayon sa Panginoon. Yung kapayapaan, sabi ko yung kapayapaan meron ng Panginoon, hindi kagaya ng kapayapaang inaalok ng mundo. Sa mundo po, pag sinabing kapayapaan, ito yung bagay na wala kang problema. Pag sinabing kapayapaan, ito yung wala kang stress. Pag sinabing kapayapaan, panatagan lahat, walang gulo. Pero yung kapayapaan ng Panginoon, hindi ito tungkol sa sitwasyon at kalagayan natin. Kundi saan? Mismong siya. Yung kanyang, yung pagiging, yung peace. No? He is the Prince of Peace. Ng ating pong Panginoon po, ibig sabihin, kung peace siya, hindi siya marahas. Kung peace ang ating Panginoon, hindi siya mapilit, kundi siya po ay banayad at personal na kung saan puno ng kapanatagan. No, sabi nga, diba, he is slow to anger. Hindi mo madaling magalit ang ating Diyos. No, ibig sabihin po noon, yung kapayapaan, siya mismo na siya nakatahan po sa atin. Ang kapayapaan po ay binibigay sa atin. Sabi ni Jesus, di ba? So, kinonfirm niya again. Nasabihin ni Jesus, ang kapayapaan ko ay binibigay ko sa inyo. No? Eksaktong tinutumbok nito yung awit 23. Nakikita ni David ang pastol na gumagabay sa pamamagitan po ng katahimikan sa loob po ng kanyang, sa atin, sa pagkatao po natin. So, yun po yun, yung tahimik na batisan, tahimik na tubig. It's a prophetic image sa kapayapaang ilalagay sa atin ng Mesiyas. So, ibig sabihin po, no, ang ating pong Panginoon ay hindi po siya marahas, no? Kundi mahinahon po ang ating Panginoon. Kasi nga, siya ay Prince of Peace. Na hindi po, hindi tayo inihila ng pastol, ng pastol ang kanyang tupa. Pinangungunahan niya sila sa pamamagitan ng kapayapaang inilalagay niya sa loob. Ang pastol po, ang kanya pong trabaho, maramdaman po ng kanyang mga tupa yung peace na meron dapat sila. Kaya pinangungunahan po ng pastol ang tupa. Kaya tayo, every time na gumagawa tayo ng mga decisions sa buhay po natin, alamin natin na may kapayapaan kapag wala. Ibig sabihin, magpahinga muna tayo. Hayaan nating gabayan tayo ng Panginoon. Huwag tayong magdidesisyon sa mga panahong nasa pressure ka. No? Magpahinga ka sa Panginoon. Hingin mo ang gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng katahimikan at hindi kaguluhan. At ang Panginoon po natin ay hindi naman tayo pababayaan. Ililid niya tayo. Dadalihin niya tayo sa tahimik na tubig. No, yun yung ating pong pastol. And next po, sabi ko, He restores my soul. Na ang Mesiyas po, ang Panginoon, nang siyang nagre-restore, gumagamot doon sa ating pong soul. Ang restores my soul ay hindi po simpleng pag-aayos na po, hindi yung inaayos ng Panginoon. It is a prophetic promise na ang Panginoong Kristo ang magpapagaling doon sa pinakasentro ng pagkatao. Doon sa Hebrew po, ang salita pong restore ay nangangahulugang ibalik ang isang tao sa tunay niyang pagkakakilanlan. Or ibalik yung restore
Sa Hebrew, ang ibig sabihin daw po noon ay ibalik ang tao sa original niyang disenyo. So ano ba yung design sa atin ng God? No, sa creation, pinreate tayo ng Panginoon ayon sa kanyang image. Nangangahulugan po na nasira po yun. Ibig sabihin po nun, yung authority na wala sa tao dahil sa pagkakasala. No, dapat tayo ang nag-govern. Ano pong nangyari no nagkasala? Anong nangyari kay Eva at Adan? Nagkaroon po ng fear. Nagkaroon po ng takot. So anong nangyari po? No, yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, sa Kanya, po, ay nasira yung original image po, no, na kung saan may kapangyarihan tayo sa creation, sa lahat, na tayo ang mas may authority. Kaya nangyari po, pinakinggan po ni Eva at Adan ang kasinungalingan ng serpent at nagkasala po sila. Nasira po yung image po na yon, no? At ano pong nangyari? Ibinalik po yun ni Jesus doon sa cross. Nangangahulugan po, no, yung sinasabi ni David, he restores my soul, na pinapakita, no, na yung pastol na yon ay siya ang magbabalik, yung restore nga po, no, nangangahulugang ibabalik ng Panginoon ang totoong identity, no, na ang creation po, tayo po ay original, dinesign ng Panginoon bilang mga anak. I-design po sa atin ng Panginoon bilang tayo po, no, kay Adam and Eve. Sila po ay matuwid, walang kasalanan, sila po ay banal, sila po ay tinanggap, inibig, no? Sila po ay walang karamdaman. So yun po yung identity, no, na image na meron po tayo na nasira. Pero sabi doon sa Psalms, he restores my soul, prophetic promise na kung saan ibabalik po yun, yung tunay na identity natin, pagkakailan, yung original design. Na itinuturo ni David na si Jesus po ang magbabalik ng mga sirang bahagi ng buhay natin. At bubuhayin yung mga nasira dahil sa kasalanan. At tinupad ito ni Jesus, no, sa pagtupad sa Isaiah 61 verse 1-3, na kung saan bilang siyang nagpapagaling ng mga wasak na puso, at ipinahayag po ng awit 23 na ang gagawin ni Jesus ay hindi lang patatawarin ang tao, kundi kundi buong-buong ibabalik yung identity, yung original design ng Panginoon. Na kung saan tayo po ay, ang original design po sa atin, we are created, no, we are spirit being. Yun po yung tunay na ikaw. At yun po ay namatay doon po sa Genesis, nung nagkasala sa Eva at Adan. Pero ibinalik po yon ng Panginoon. Kaya ngayon, ang sinumang sumampalataya sa atin, nagkakaroon po muli ng bagong spirit. So yung pagkakakilanlan natin as spirit, na buhay po ulit sa atin po yon. At yung spirit po na yon, nandoon po muling diniposito lahat ng Panginoon. No, yung kabanalan, katuwiran, kagalingan, lahat po ng pangako ng Panginoon ay naroon. Kaya dapat po nating kuhain from spirit at maglumabas po na maipakita at makita po natin doon sa reality na meron na, o kaya ang pangako ng Panginoon ay kagalingan, kunin natin ang kagalingan doon sa spirit. Ang pangako ng Diyos ay peace, kunin natin from spirit. So lahat po ay nandoon sa spirit po natin. Kaya po yun ay kailangan nating maunawaan, at ipinahayag yun sa awit 23 na muling gagawin ni Jesus na hindi lang patatawarin ng tao, kundi ibabalik po tayong buong-buo ang ating pong pagkakakilanlan. Ang restoration po ay hindi ito pagre-repair. Pag sinabi po, ito po ay pagpabalik kung sino ka at kung ano yung dapat na maging. So, ibigay po natin araw-araw sa ating pong Panginoong Hesus, sa ating pastol, yung mga sugat natin, yung mga kahinaan natin, may mga sirang bahagi. Ang pagpapagaling po ay
hindi natin ito kayang gawin. Ito po ay ito po ay regalo ng ating pong pastol at patuloy po natin pagtiwalaan. And next, sabi nga, He leads me in a path of righteousness. Dinadala niya ako sa landas ng katuwiran. Nung sinabi ni David po ito, ipinapakita niya po yung prophetic truth na ang tunay pong righteousness ay hindi po ito nadidiscover ng tao. Hindi ito nagagawa ng tao. Ito ay ito ay ipinanguna ng pastol. Ang pastol po ang nagbigay. Tinatawag po ng mga propeta ang Mesayas bilang ang Panginoon ng ating katuwiran. He is the Lord of our righteousness. Ang tawag po ng mga prophet sa Messiah is the Lord of our righteousness. Kaya malinaw po na ang righteousness po ay manggagaling po sa Kanya. At nakita ni David po yun. No, He leads me in the paths of righteousness. Kaya malinaw po na ang katuwiran ay manggagaling po sa Panginoon. Nakita ni David yun sa mga panahong ang tamang pamumuhay ay hindi po magmumula sa pagsisikap, kundi saan? Sa paglalakad kasama ang Shepherd King at ang Shepherd po ang nagbigay po sa atin. Na hindi lamang po pinapakita ni Jesus ang daan, siya mismo ang daan. Kaya ang katuwiran po ay ang righteousness po ay hindi po ito matatagpuan doon sa ibang pamamaraan. Ito po ay doon sa ipinanguna na ng Panginoong Jesucristo. Ang righteousness po ay iniregalo sa atin ng Panginoon matapos pong ang tao po'y sumampalataya at naniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Kaya tayo, wag na nating hanapin po yung katuwiran, yung righteousness, yung pagiging matuwid sa ibang paraan. Pinaging matuwid na po tayo ng Panginoon. Ginawa na tayong righteous ng Panginoon. Kaya yun po yung ating yakapin, yun yung ating lakaran, yun yung ating paniwalaan. Kaya ay yung tamang hakbang po ng mga bagay ng pagiging matuwid. Ito po ay bunga ng ibinigay sa atin ng Panginoon, kaya tayo sumusunod ngayon sa ating pong Panginoong Jesucristo. And then sabi niya, even though I walk through the valley of a shadow of death. Ang Mesias po ay kasama natin sa panahon na tayo po ay nasa panahon na parang bigat ng sitwasyon natin, dilim ng sitwasyon natin. Yung libis po ng lilim ng kamatayan, another prophetic image po ng pinapakita ng pakikibahagi ng Mesiyas sa pagdurusa po ng tao. Sabi gano'n, di ba, sinasamahan siya ng Panginoon at doon sa libis, even though I walk to the valley of a shadow of death. Ito po ay prophetic image na pinapakita ng Mesiyas po, ay makikibahagi at pakikibahagi sa pagdurusang daraanan ng tao. Na ibig sabihin, hindi sinabi ni David na inalis ng Diyos yung libis. Ang sinabi niya, sinasamahan siya rito. So makalipas po, ilang siglo ang dumaan, papasok na yung Messiah, after po na sinabi ni David, mismo sa kamatayan. Tatalunin ito at lalakad kasama ang kanyang mga tao sa bawat madilim na bahagi ng buhay, na kung saan mayroon pong tinatawag na lilim ang libis, shadow, the valley of a shadow of death. But ang yung lilim po, yung sa valley may mga shadow po yan, ay posible lang kapag nagiging posibleng mayroong shadow ang valley kapag mayroon pong liwanag sa likod po ng bawat valley. Kaya gano'n naman, di ba? Kapag mayroon pong liwanag sa likod po ng valley, ay mayroon pong shadow na nakikita. So, ibig sabihin po, sa bawat dilim po natin sa likod po noon, ay mayroon pong liwanag na nakasubaybay at kasama po natin. Mayroon pong anino. Ibig sabihin, ang liwanag sa likod nito ay ang liwanag ng ating pong pastol. Kaya kahit na pakiramdam mo, nasa dilim ka ng sitwasyon, hindi ka nag-iisa, kapatid. Pakiramdam mo, wala kang kasama sa bigat ng kalagayan mo, hindi ka nag-iisa. Merong liwanag ang shepherd natin sa gitna ng dilim ng mga valley po natin.
Kaya huwag tayong matakot na sa panahong tayo po ay nasa dilim. Huwag nating ibuhos yung kalungkutan. Huwag tayong maguluhan. Hindi lang tayo binabantayan po ng pastol doon, no? Ang sitwasyon po natin, ang ating pastol po ngayon, hindi tayo binabantayan mula sa malayo. Kasama po natin yung pastol natin. So yun po yung isang bagay na katotohanan sa buhay po natin. Na every time na meron kang dadaanan na parang bigat na sitwasyon, kasama natin ang Panginoon, nasa atin po ang Panginoon. And next, sabi nga, your rod and your staff, they comfort me. No, ang Messiah po, ang Panginoong Kristo, ang ating shepherd, ang siya nagpoprotekta at nagagabay. Yung pamalo po ay simbolo ng proteksyon. Ang tungkod po ay simbolo ng gabay. Yan po ang ginagamit po ng mga shepherd. Salungat po, no, sa mga naririnig natin na kung saan ginagamit upang paluin ang tupa, no? Yung pamalo po, sabi gano'n, your rod and your staff, they comfort me. So ibig sabihin yung pamalo po, ito po ay nagbibigay po ng kapanatagan sa buhay po ng isang tupa. Hindi po ito ginagamit para magdusa yung tupa. Hindi ang pastor po hindi niya ginagamit yung kanyang pamalo para hagupitin, paluin ang kanyang tupa para lang siya tumino. Ito po ay salungat sa katotohanan na sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Sabi ni David, your rod and your staff, they comfort me. Nako-comfort siya doon sa rod and your staff. No? Yung simbolo po ng tungkod at pamalo. Kasi bakit? Ito po ay gamit po ng mga shepherd para protektahan sa mga pwedeng umatake sa mga sheep, sa mga tupa. So kaya yun po ay kapanatagan. No? Nagbibigay po ng comfort sa mga sheep. Kasi bakit? Dahil alam nila na meron po protection sa kanila. At hindi yun ang hindi ginagamit yun para paluin po mga sheep. Ito po ay protection. It is a symbol ng paggabay, na pinagsama po yun. Nagpapakita po ito ng prophetic image na ang perpektong pangangalaga po ng Panginoong Hesus ay nakita ni David na ang pastol, no, ang siyang pumuprotekta sa kanyang tao at tayo po'y sinasagip kapag tayo po ay medyo nawawala at naliligaw. Kaya tinupad ito ni Jesus bilang tagapagtanggol at gabay. Yun yung sinabi ni Jesus. Ang authority niya ang nagpapatahimik sa kaaway. At ang kanyang presensya ang nagbibigay po ng direksyon. Nawa po maunawaan po natin, isang katotohanan ng Panginoong Hesus. Minsan naakala natin si Jesus ay namamalo, na ang God ay namamalo kapag tayo po ay nagkamali, nagkasala, nakagawa ng mali, na pinarurusahan tayo ng Panginoon para maitama tayo. So yun po ay salungat sa katotohanan ng salita po ng Panginoon. Hindi po yun ang image po ng shepherd at hindi rin lalo na ang image po ng Panginoon. So siya nga po ay pumuproteksyon, siya nga po ay gumagabay, iniingatan tayo, binibigyan ng direksyon, at hindi niya tayo sinasaktan. No, ibig sabihin po noon, hindi dahil walang panganib, kaya mayroon pong comfort. Hindi, meron. May mga pwede tayong maka-encounter. Pero dahil meron tayong shepherd na nagpo-protect sa atin, na kahit na ano pong mga sitwasyon na pwedeng sumira sa buhay po natin, yakapin po natin ang pangako po ng Panginoon. No, kaya mga bagay po na nagbibigay kaba sa atin, tinalo na po ng Panginoon. Mga bagay na nagbibigay ng ng kalituhan sa atin, ginagabayan po tayo ng Panginoon. Yung rod and staff, it is a symbol of protection and symbol of guidance, direction. Pinagsama po yun para ipakita na ang image ng isang Messiah ay hindi isang Diyos na mabangis, kundi isang Diyos na mapagmahal. Hindi isang Diyos na nananakit, kundi isang Diyos na nagpoproteksyon. Hindi isang Diyos nagbibigay ng bigat, kundi
nagtatanggal at nagbibigay ng kagaanan. So yun po ang bagay na ginagawa po ng isang pastol, at yun ang katotohanan na po na sa atin. Kaya tayo, no, siguro maging ako naman, yan din ang pagkakaunawa ko po noon, pero naunawaan ko ang perfect image and picture of God. No, wala ho sa Panginoon at wala sa Diyos, no, yung kanya pong puso na madalas narinig ko pa noon na binabali ng pastol yung buto ng sheep. Dahil minsan makulit daw para mas maging close sila. No? Pero yun po ay hindi po binabanggit sa Biblia. Alam nyo nga, yung sheep nga po sa Bible, pinagbabawal nga pong baliin yung kanilang mga buto eh. Kasi bakit? Ito po ay kailangan walang dungis, walang pinsala ang sheep. So hindi po natin masasabing ganun ang ginagawa ng Panginoon, na babaliin tayo para lang tumino tayo. No, hindi po. No, minsan, yung mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, resulta nga po ng mga maling desisyon po natin. Pero salamat nga, binabalik tayo ng Panginoon. No, may mga bagay tayo na nag-decide tayo sarili po natin, na naging dahilan po ng pagkakaroon po natin ng mga problema sa buhay. But yung shepherd nga natin, hindi tayo pinababayaan. Inaabot pa rin po tayo ng Panginoon. So yun po ang katotohanan na meron po tayo sa Panginoon. And sabi sa verse sabi po, so you prepare a table before me in the presence of my enemies. No, sabi gano'n, meron daw pong mesang inihanda, no, sa gitna ng kanyang mga kaaway. Ito po ay, yung mesa po ay prophetic image po ng provision po ng ating pong Panginoon. Nakakagulat, no? Na sabi gano'n, yung mesa ay hindi inihanda pagkatapos ng laban. Kundi sa gitna ng laban, merong, may mesang inihanda. Sabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Sa kalagitnaan ng kaaway, ng laban, merong prepared na table na inihanda ang Panginoon. Hindi ito inihanda pagtapos ng laban. Inihanda sa gitna ng laban. At ipinoclaim ni David na Messiah po ang magpapalakas at magpapakain sa kanyang mga tao, sa Panginoon, no? Mga anak ng Panginoon, na hindi sa kawalan ng kaaway, kundi sa harap nito. Ibig sabihin daw po, yung provision po ay dumarating hindi sa panahon na kung kailan tapos na ang gera ng buhay mo. Na po, ang provision po ay din binibigay ng Panginoon sa gitna ng laban na meron ka. Kung meron kang problema ngayon, may provision po ang Panginoon. Kung may sitwasyon ka ngayon, may provision po ang Panginoon. Na tinupad ito ni Jesus sa pagbibigay po ng kanyang pagkapag-ugnayan. Na ibig sabihin po, sa gitna ng mundo, na saan kumukontra sa kanya, hindi tinanggal ni Jesus yung pressure, ang tinanggal niya yung kapangyarihan po nito. Yung presensya po ng kaaway ay hindi po kayang kanselahin yung provision po ng Panginoon. Ibig sabihin po, no, sa gitna ng mga sitwasyon po natin, kung may mga bagay kang pinagdaraanan, no, yung provision po ng Panginoon ay naroroon sa gitna ng sitwasyon na meron po tayo. Kaya wag po nating hintayin ng parang kailangan maging perfecto ang lahat bago natin tanggapin yung inihanda ng pastor. No? Nauna na meron ng inihanda ang Panginoon. Inaalok tayo ng Diyos na kumain sa pahapag kahit na napapalibutan ka ng laban. Ibig sabihin, pumanatag ka. Sa gitna ng laban mo, inaanyayahan tayo ng Lord na may table akong inihanda eh. So wag mo isipin yung laban mo, ang isipin mo yung provision na inilatag sa atin ng Panginoon. So yun po yung pinakikita po doon. And you anoint my head with oil. Ang Messiah po ang pinahira. He is the anointed one. At nagbabahagi ng kanyang ng anointing. Na ang salita pong Mesias po ay literal po nangangahulugang pinahiran. Kapag sinabi po ni David ang tungkol po sa pagpahid,
Pag ang ship po, bakit pinapahiran po ng oil? Ito po ay simbolo po ng ng protection, ng kagalingan, at ito po kaya ang ship ay nilalagyan po ng oil, no, lalo na sa kanya pong ulunan. At yun din po, no, oil ay sumisimbolo sa kapangyarihan at pagpapagaling, tigit sila tawag at pagtatalaga, na ipinahayag ni David ng Panginoong Kristo. Hindi lamang siya ang merong yung tinatawag na the anointed one, no? Kundi binabahagi niya po yung anointing sa kanyang mga tao. Kaya tinupad dito ni Jesus sa kanyang ministry, no? Pinapalakas niya yung kanyang mga tagasunod. So ibig sabihin po, ang katotohanan na kapag ang isang mananampalataya ay kay Kristo na, siya po ay anointed na. May anointing na po siya ng Panginoon. Na tayo nga daw po ay sinelyuhan na ng Espiritu Santo. Kaya ang pagpahid po na nasa pastol, yun din po ang umaagos din po sa kanya pong mga tupa. So ibig sabihin, ganun din po ang nangyari sa buhay po natin, yung anointed one ng Panginoong Kristo ay nasa atin. So that's why yung anointed one na yun ay kasama po natin. Kaya tayo po ay lumakad po tayo na magpatuloy sa Panginoon na merong lakas ng loob at tiwala na tayo po ay tinawag ng Panginoon. Kung may pinagagawa ang Lord, kaya natin gawin po yan. And the next po, sabi ko noon, may cup overflows. No? Ang Mesias po ang nagdadala sa atin ng buhay na umaapaw. Ang umaapaw po na saro, sabi gano'n, ay simbolo po ng kasaganahan. Simbolo po ng mana, or ito yung tinatawag na kabutihang walang sukat. Nakita po ni David na ang panahon po ng Mesias o ang Panginoong Kristo ay magbibigay ng buhay na hindi na uubos. No? Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Kaya yung overflow, no, sabi nga, di ba, sabi ng Panginoon, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at painumin ko at hindi na muling mauuhaw pa. Bakit? Magyayabong. Ibig sabihin, mag-overflow. Ito po yung regalo ng Panginoon. Sinabi ni Jesus na mula sa kanyang tagasunod, dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. So ito po yung eksaktong larawan ni David sa Mesias. Na po, si David po, no, hindi niya nakita yung si Jesus. No? At yung katauhan po ni Jesus that time, bago dumating, ilang siglo na po ang dumaan. Kaya yun yung bagay na kino-confirm ni Jesus. Kaya ang overflow po, ito ay hindi gantimpala. Ito po ay natural na resulta ng presensya po ng ng Jesus na meron po tayo, ng shepherd na meron po tayo. So yun po, nag-uumapaw yung saro, simbolo po ng kasaganahan, ng mana, ng kabutihang walang sukat. Kaya ang Panginoon nga po hindi po mauubusan. Kaya huwag tayong mamuhay na parang lagi kang kulang. Asahan mo na po ang sagana ng kagalakan, kapayapaan, lakas at karunungan dahil hindi limitado yung pastol po natin. Let's receive it. And sabi nga, surely goodness and mercy shall follow me. No? Ang Mesias daw po, no? Sabi nga, si Jesus, pinakikita ni David po dito, na yung goodness and mercy shall follow me. No, kung makikita po natin ito, dito po nagtatapos si David. Isang prophetic declaration. Ang susunod po sa kanya ay yung goodness at pag-ibig ng Diyos habang siya nabubuhay. Yung salitang follow po dito ay hindi nangangahulugang habulin po ng walang tigil. Po. Kundi ipinahayag niya na sa pamamagitan ni Jesus na ang pag-ibig ng Diyos ay magiging, ito po ay magiging aktibong sumusunod sa kanya pong mga tao. Ibig sabihin po, yung goodness ng Lord ay siya pong sumusunod po sa atin. No, hindi tayo ang naghahabol sa Diyos. Ang Diyos ang umabot nga sa tao. Naunawa natin. Hindi tayo naghahabol sa Panginoon. Siya mismo ang nagsusupply sa atin, no? Na ang pangakong ito ay makikita kay Jesus nung dumating na upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi ho tayo.
ang naghanap sa Panginoon. Madalas akala natin gano'n, no? Hinanap natin ng Panginoon at natagpuan natin ng Panginoon. Hindi po, baliktad. Tayo po ang inabot ng Panginoon. Yung moment lang na yon na parang hinahanap mo, marami na akong pinadala ang Panginoon before that. At yun lang yung araw na yon na talagang nag-response ka. So ganun po, no? Hindi tayo ang umabot sa Panginoon. Siya yung umabot sa atin. Fact, siya nga yung bumaba para lang tayo itubusin. At sabi niya, na dumating siya upang hanapin at iligtas ang nawawala. Hanapin, intentionally. Iligtas ang mga nawawala. So ganun pong ginawa po ni Jesus, no? Yung kanya pong kamatayan sa cross, it's all intentionally. Wala pong doon, walang tsamba doon. No, walang surprise doon lahat. Yun po ay nakabahagi ng original plan. Kaya tayo po, hindi tayo ang umahabol sa Diyos. Ang Diyos po ang siyang umabot po sa atin. Kaya huwag tayong mabuhay na parang kailangan natin laging patunayan ang sarili natin upang mahalin tayo ng Diyos. No, parang ang dami kong kailangan gawin para maabot ko ang Panginoon. Maging close kami ng Lord. Ganito ang gagawin ko para mas maging intact kami ng Lord. No, hindi po. Hayaan po natin na baguhin natin yung ganong pananaw na hayaan lang natin na mag-overflow at yung pag-ibig po ng Diyos ang dumaloy po sa akin. And sabi po ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. No? Doon po nagtatapos yung awit, walang hanggang pagkipagniig. Nakita ni David na ang panahon na yung access sa Diyos ay magiging permanente na. Okay? Na permanent na po, I will dwell in the house of the Lord forever. Nakita ni David yung mga time na yon na magkakaroon po ng permanent access sa Panginoon. Tinupad dito ni Jesus na naganda siya ng lugar para sa kanyang mga tagasunod at nagdala sa kanila ng walang hanggang relasyon sa Diyos. Hindi nanguhula si David ng eternal life. Nakita niya ang bunga ng gawaing gagawin ni Jesus na Mesiyas. Kaya dadalhin po ng pastol ang kanyang tao doon sa destination, sa huling destination. And this is for eternal. Si David nga, naunawaan niya and dinideclare niya that I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya kung ikaw po ay mayroong pananampalataya kay Kristo, you are dwelling in the house of the Lord forever. Hindi ka na maaagaw po ng kaaway. Forever ka na hong nasa Panginoon. Kaya yun yung bagay na picture po ng Psalm 23 na pinakita po na prophetic about kay Jesus na Messiah ang darating. Kaya mamuhay po tayo na may pag-asa, hindi natin kailangang matakot sa kinabukasan. Meron na po tayong tahanang tiyak at ang kapalaran po natin ay nakalatag na sa Panginoon. Kaya ang awit 23 po ay hindi lang po pagninilay ni David, ito po ay propesya ni David. He's a prophet na po. Kaya bawat linya ay pabulong na parang binibigkas ng pangalan ng darating ng Mesiyas. Yung mga metaphor po ay nilalarawan ng kanya pong misyon. Bawat pangako ay naglalantad po ng kanya pong pagkatao ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan po ng awit 23, pinahintulutan ng Diyos si David na makita ang pastol na darating balang araw. Tatawag ng kanyang mga tupa, ihahandog ang kanyang buhay, muling babangon, at dadalhin ang kanyang mga tao, mga taong sumampalataya sa walang hanggang tahanan. Ito ay larawan ni Jesus bago pa ang Bethlehem. No? Ngayong season natin, no, madalas naalala natin yung Bethlehem. Bago po yung Bethlehem, no, ito ay pinakita na rin at nakita na rin ni David. Bago pa yung krus at bago pa ang libingang walang laman, ang Mesiyas po ay inihayag sa pamamagitan po ng tula ng isang pastol na hari na unang nakakita sa tunay na pastol. Nawa, tayo po ay napagpala at nakita po natin yung ganda at lawak po ng salita po ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talatang ito ng awit 23 na naipahayag at nakita ni David, Panginoon, na isang propesya, Lord God, na isang Jesus at Messiah na darating. Kaya salamat, Panginoon, wala kaming dapat ikatakot, wala kaming dapat pangambahan.
kasama namin kayo at poproteksyonan nyo kami, idadirect nyo kami, bibigyan nyo kami ng kapahingahan, hindi nyo kami pagkukulangin, pag-uumapawi nyo kami, Panginoon. Kaya purihin ka, O Diyos, at pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So praise God po, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat.